Sa prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Lahat po ng blessed magsabing praise the Lord. Amen. Ito po ang last Sunday ng buwan ng Agosto. That means ito po yung last topic po natin for worshiping God. And I do hope and believe na tayo po ay nag-grow kung paano tayo dapat sumamba sa Panginoon. Napag-aralan po natin during the first Sunday that we need to worship God in spirit and in truth because these are the kind of worshipers that the Father seeks. Naalala po natin because wala pong ibang true worshiper kundi lang po yung maboborn again in the spirit. Kaya nga worship Him in spirit and in truth. Lahat ng tao na wala kay Jesus, patay po ang spirito po nila. At lahat ng tao na wala kay Jesus, wala sa katotohanan. And therefore, they are not the kind of worshiper na hinahanap ng Father because the Father, according po sa John chapter 4, is seeking for a worshiper who will worship Him in spirit and in truth. And then pangalawang Sunday po, na pag-aralan din po natin worshiping God in a proper manner. Nasa wastong kaugalian po natin. Anong saysay po nung maawit ka nga sa Lord, no? Pumapalakpak, nagtataas ng kamay, lumulundag, sumasayaw sa Lord, pero hindi po nakikita si Kristo sa buhay mo. Yung buhay mo pa rin, yung ugali mo pa rin, ugaling balasubas. Hindi pa rin po katanggap-tanggap sa Lord po. Kaya sabi po ni Paul, therefore, I beseech you, brethren, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. This is the proper way of worship, ang sabi po ni Paul. And then last week po na pag-usapan po natin is worshiping God in the midst of crisis. Sino po dito ang dumadanas po ng pagsubok ngayon? Amen. Ang sabi po ng ating napag-aralan last week, kahit po nasa gitna tayo ng matinding pagsubok, magsumamba pa rin tayo kay Lord. Because we do not worship God according to what we feel or according to what the situation dictates. But we worship God according to His glory. It is by faith. Because He is worthy. Tandaan niyo po ito. Whether you worship God or not, God will remain God in His throne. On His throne. Amen. Mananatiling Diyos ang ating pong Panginoon kahit hindi mo siya worship. But napag-aralan po natin, as we worship the Lord, ang Lord po binibigyan tayo ng kalakasan, ng tagumpay. Nakita po natin yung mga nagtagumpay sa napag-aralan po natin, just like King Jehoshaphat and the whole Judah, because they give praise to the Lord our God. That is why, so much for that, pwede nyo pong i-review yan sa ating Light Shines TV sa YouTube po natin. Anyway, ngayon po pag-aaralan po natin for our last topic, let us learn to worship God in sacrificial giving. Hindi po sinabi dyan, worshiping God in giving only. No, nilagyan po natin ng adjective dyan. What kind of giving ang talagang karapat-dapat po sa ating Panginoon? It is sacrificial giving. Let us define first ano po ang ibig sabihin ng sacrifice. Sacrifice, ang sabi po ng dictionary, an act of slaughtering an animal or person. Ito daw po ay pagpatay, no? Pagkatay sa isang hayop o sa isang tao. Sabi diyan, or surrendering a possession as an offering to God or to a divine supernatural figure o yung pong pagbigay po ng ating mga ari-arian o anuman po yung pag-aari natin na pinagkaloob lamang ng Lord ay inahandog po natin sa Diyos. Another is to suffer loss, ang sabi dito, loss of, give up, renounce, injure, or destroy, especially for an ideal belief or end. Ang mga synonyms po nito is immolation. This is to slaughter po, ibig sabihin po ng immolation. Offering, victim. Bakit po victim? There are times na nasa sacrifice po ibang tao, halimbawa yung mga fall guy, siya na lang ang fall guy natin, sacrifice natin siya. So nabibiktima po siya. Ang Tagalog po niya, para mas ano po natin, pag-alay, pagsakripisyo, paghandog, pagpapakasakit, pagpapakahirap, pagbubuwis. So ito po yung hinahanap po or dapat lang sa Diyos. Yung pong ating ibigay is a sacrificial giving. And today, let us learn from the life of Abraham kung paano po niyang ipinagkaloob yung pinakamahal niya at pinaka-best po niya sa ating pong Panginoon. And dito po sa Genesis 22:1-2, let me begin with this verse. Sabi dito, sometime later, God tested Abraham
he said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po at kami po ay binigyan nyo ng buhay. Ginising nyo po kami muli sa umagang ito. Biyaya mo lamang po kung bakit po kami nakakatayo't buhay po ngayon. Kaya salamat po, pinupuri at sinasamba po namin kayo. Hindi lamang po sa mga bagay na pinagkaloob nyo sa amin, sa mga bagay na ginawa nyo po para sa amin, kundi sinasamba po namin kayo dahil kayo ang Diyos na buhay at dapat labang pong sambahin mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog po nito. Pagpalain nyo nga po, Panginoon, ang iyong salita na aming tatanggapin. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual for us to learn to understand your word and for us to be a true worshiper that the Father seeks. And as we believe, receive your word, let there be healing, let there be deliverance, and salvation be upon your people today. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. Now, dito po tayo mag-start sa Genesis 22 kung kailan po, ano po ito. No? Nung po inutusan po ng Lord si Abraham na i-offer si Isaac. Ano po na po ito, no? Si Abraham po dito, ilang daang taon na po siya dito. Most probably, nasa 150 years old na po siya dito. More or less. Pero sabi ho dito, sometime later, sabi dyan, God tested Abraham. Napag-aralan po natin last week that our faith should be tested. No? And lalo na sa Peter, nakasulat po yan, that our faith, na kailangan pong dumaan ng apoy, dumaan po ng mga pagsubok. Pero kahit dumaan po tayo ng apoy, sabi po ni Isaiah, yung inawit natin kanina, apoy ng problema, baha ng problema, hindi tayo masusunog, hindi tayo malulunod. Amen? Bakit po? Kasi kasama natin ang Diyos. But each and every individual, bawat isang Kristiyano, dapat lamang po na masubok ang ating pananampalataya. Not for God to know, but for you to know kung nasaan ka na. At ano pa yung dapat mong gawin para ikaw ay mag-grow sa pananampalataya. Amen. So sabi ho dyan, God tested Abraham. He said to him, Abraham, sabi po na Abraham, nandito po ako. Then God said, take your son, kunin mo ang iyong anak, your only son. Take note, kaisa-isang anak po niya. He waited for more than 25 years. No? And then, one day, sabi ng Lord, i-offer mo si Isaac, yung mahal mong anak. Sabi niya, and go to the region of Moriah. Ang Moriah po, yan po ang Jerusalem ngayon. No? And sabi niya, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain, I will show you. After 25 years, bigla po sasabihin po ng Lord ito. Nasabi ng Lord sa kanya, kahit matanda na siya, bibigyan niya ng anak. He waited for more than 25 years. And then through Isaac, the promise of God na yung kanyang mga sanlahi, ang magiging lahi po niya ay magiging sandami po ng bituin sa langit at sandami po ng mga buhangin sa dagat. Ito ay sa pamamagitan ni Isaac. And yet, sa ating pong binabasa ngayon, ang sabi po ng Lord, i-offer mo siya. Sabi mo dyan, paano niyang offer? Burnt offering. Susunugin po niya ang kanyang anak. Ganito po katindi ang ito po ang pinakamatinding trial na po ni Abraham sa kanyang buhay. Praise the Lord. So number 1, mag-start na po ako bago pa ako istorbohin po ng virus in Jesus' name. Sabi mo dito, worshiping God in a sacrificial giving is a personal, strong decision from the heart. Ang pagbibigay, sacrificial giving po sa Lord is a personal, strong decision. In fact, lahat po ay personal decision po natin. Kung meron po tayong
giving ho dito, offering tithes and offering. Kanina, narinig niyo po, we are being reminded today, para po sa church anniversary po natin, yung first fruits po natin. Lahat po yan is, pinipreach po natin because nasa Bible po siya. Pero lahat po ng yan, after being preached ang ganyang message, ang magdidesisyon, kayo pa rin po. Katulad po ng salvation, ang salvation po, ang kaligtasan ay hindi po pinipilit ng Diyos. Nung narinig po natin, ang mabuting balita na kay Kristo lang ang kaligtasan, dapat tayong magdesisyon kung tatanggapin natin si Kristo na susunod tayo sa Kanya o hindi. It is our personal decision. But ano man pong gawin po natin, walang saysay po yan kung hindi po siya firm, hindi po siya strong, hindi po siya steadfast decision. Kailangan po pag nag-decide tayo para kay Lord, matibay po siya. Buo po ang loob po natin. Na ganito po ang nangyari po kay Abraham. Na talaga pong, kahit po 3 days po, actually 3 days pong paglalakbay po nila, makita po natin babasahin po natin mga talata, na talagang hindi po nagbago ang kanyang decision because he made a decision that is very, very firm and strong. Excuse me po, in Jesus' name. Tuloy po natin ang kwento sa Genesis 22 verse 3. Sabi diyan, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Now, hindi po ibig sabihin dito na na-stress si Abraham at hindi siya nakatulog. Nakatulog po siya ng mahimbing. Nakatulog po siya ng mahimbing at hindi po ito na parang stress po siya. And then siya po ang nag-ready. Rinedy po niya ang kanyang BMW, ang kanyang sasakyan. And then sabi po diyan, he took with him 2 of his servants. Kumuha siya ng 2 makakasama po niya and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Sabi po diyan, siya po mismo ang nagsibak. Yan po may malakul ka rin pong panangab na, sa panggatong po. Siya po mismo hindi niya inutusan. Ang ibig sabihin po nito, sacrificial giving ay dapat po galing po mismo sa atin. Hindi po siya inuutos. Amen. Nung makita po natin siya mismo po ang nagsibak. And then, verse 4, sabi niya, on the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in a distance. Sabi po, ibig sabihin po, 3 days po ang kanilang paglalakbay para makapunta po ng Mount Moriah. 3 days. And in 3 days, habang kasama po niya ang kanyang anak at saka 2 servant, siyempre po nag-uusap yan, nagkukwentuhan. Siguro, marahil sabi ni Isaac, tayo kanya, ang ganda pala dito kanya, ang ganda nung ibon, ang ganda ng, o kung may lion. No? Hindi po sinabi ni Abraham, galang mati, nakapinandit kanya na. Hindi po siya na-stress. And yet, kahit po merong silang fellowship for 3 days, pwede siyang mag-back out, pero hindi siya nag-back out because when Abraham decided to follow God, it is so firm and steadfast. Inaawit po natin yan, I have decided to follow Jesus. I have decided. Di ka problema kami, nakabisa magatin. I'm so glad nandito po kayo kahit magkagang pong mumuran, makatamad pong munto, manyaman matutod niya. Pero God bless you po sa pagpunta. Ikaw yung maka-online, God bless you mo rin. Now, 3 days hindi po nagbagong isip niya. He had ample time to change his mind at sabi niya, Lord, aliko agyo. Hindi ko kaya, Lord. But in verse 5, sabi dito, he said to his servants, stay here with the donkey and I and the boy go over there. So, bago sila umakyat, sabi na kayong 2 servant, dyan na lang kayo. And sabi po dyan, I and the boy go over there. We will worship. Actually po, no, ito po yung, after po ni Noah, ito po yung first word in the Bible, sa Old Testament, sa Genesis, na lumitaw po yung we will worship. Giving sacrificially is worship. Sabi niya, we will worship and then we will come back to you. Wow! Teka muna. Akala kong pinapa-offer ng Lord si Isaac. Susunugin po niya. Pero sabi niya, we will come back to you.
Nag-ano ba ano ba dito? Nagsusinungaling po si Abraham dito? No. Merong siyang faith na babalik sila, dalawa pa rin sila. And yet, alam din niya, kailangan niyang i-offer si Isaac. There are times na para pong it seems impossible ang sitwasyon po natin, but just declare your faith. Makita po natin kung ano pong naging bunga po niyan. And sa verse 6, sabi po dito, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. Now, si Isaac po ang nagbuhat po ng panggatong. Para po sunugin ang isang handog, lalo na po, excuse po, para po sunugin ang handog, kinamo pong litsyon. Makanano karakaling kay, ing uling nga kailangan tamo para hanggang litsyon de leche mo, marakala uling ang kailangan. Ito po, si Isaac hindi po siya ililitsyon. Susunugin po siya. Ibig sabihin, maraming panggatong to. Mabigat po yung ano yun. And that means yung bang kaisipan po natin dati na si Isaac i-offer siya parang bata, hindi po siya bata. In fact, noong pong, pagkatapos po ng kwentong ito, namatay ang kanyang nanay, 127 years old. 127 years old po ang namatay si Sarah. At nung namatay si Sarah, 40 years old si Isaac. At doon din niya, that same year na pangasawa din niya si Rebecca. Now, ano lang po ito, parang last year pa lang nangyari yung galing sila ng Moriah itong kwentong ito. So that means most probably, ang sabi po ng Jewish rabbi na born again, si Isaac, kasi sabi niya, mas alam namin kasi mga Hudyo kami, kung ilang taon siya. Ang sabi po niya, 37 years old na most probably si Isaac. Kahit 30, maragul niya po. So malaki po siya dyan. And bakit ko po sinabi ito, mamaya sa kwento po natin, na tuloy-tuloy po yan. This is very important. Malaki na pala si Isaac. Na ino-offer, hindi po siya bata. Full grown na po siya. No, hindi na ang sabi po dito, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself, si Abraham mismo, yung pong fire, yung torch, dala-dala po niya tsaka yung knife. Hindi niya sinabing, oy anak, talan meaning pa lang, hindi ka na mo kaya bringakit yan. Hindi po talaga pong sigurado siya na papatayin niya o i-offer niya ang kanyang anak. So as the two of them went on together, now ito po ang, personal po ang decision. Magtaka po kayo, sa personal decision po ni Abraham, hindi po niya sinabi kay Sarah. Hindi siya nagpaalam. Bakit? Hindi sinabi ng Diyos. Sabihan mo kayong asawa mo. Kasi po pag sinabi po ito kay Sarah, palagi yung nasabihan, Sarah, pagsabihan na akong Lord. Sabi na munta ako kanu kayong Moriah, i-offer kaya kanong anak tamo. Number of sabihan i-offer. Pati yung kay Sarah, balo mo, matuwa na ka. Painawa ka mo, tutod mo yan. Magulyan na kanya, makanyang kaya na. Alam niyo po, ito po yung noon po may mga nagtatanong sa akin na mga asawang babae, yun daw asawa nilang lalaki dahil hindi pa talaga born again, ayaw nilang mag-tithes and offering. Anong gawan ko, pastor? Ito po, kung may tanong kayong ganyan, nang gawan ko. Kung meron po kayong hawak na pera, dapat pong i-offer nyo, ibigay nyo yung para kay Lord. Dapat mas nauuna ang Lord sa asawa. Amen. Sabi po ng Lord sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, mabasa niyo po ito, ang sino mang magmahal ng higit sa kanyang magulang, sino mang magmahal sa kanyang magulang, sa kanyang mga anak, mga kapatid, na higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang bigat po ito, no? Pero alam niyo po, pag inuna niyo ang Lord, yung pagmamahal sa pamilya, dodoblehin po niya. Unahin mo lang si Lord. Ba't ko gagawin? Pastor, mag-aaway hindi ka aaway ng asawa mo. Magtataka siya, kahit maliit yung bigay niya sa'yo, ano po yan? I-multiply po ng Lord.
kapag tinatago mo yan dahil takot ka sa asawa mo, lalo kang magigipit at lalo may gulwan ng asawa mo. Ala na, Diyo. Ala na kayo. Pero magtataka siya, hindi ka pa humihingi. Kasi sabi ng Lord, imumultiply niya ang lahat ng ibibigay po natin. Amen. Kung paano po niyang minultiply yung 2 isda at saka 5 tinapay, pinakain niya sa libu-libong mga tao, kayang imultiply ng Lord kung anong meron mo. Amen. Basta't magtapat lang po tayo sa Lord. Now, even in the New Testament, punta muna tayo sa 2 Corinthians, ikwento po ng Macedonian Church, dahil po sa grace na binigay po ng Lord sa kanila kung paano po sila nagbigay. Sabi dyan, and now brothers and sisters, we want you to know about the grace. Ang punto po ni Paul dito, yung biyaya. Did you know, lahat tayo na tumanggap kay Lord ay tumanggap din ng biyaya. Because it is only by grace through faith that we have been saved. So lahat po tayo may biyaya. Amen. Sabi po dyan, I want you to know about the grace. Tignan niyo po itong grace na ito, kung paano siya kumikilos sa Macedonian church that God has given the Macedonian churches, sabi po dyan, in the midst of a severe, sabi dyan, very severe trial. Wow. Meron sila very severe trial, napakatinding pagsubok. At sabi dyan, their overflowing joy. Meron po silang joy. Alam niyo po, napag-aralan po natin last week, consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of many kinds. Consistent po ang Bible. Dito po sa Corinthians, ang sabi po dyan, ang sabi po ni Paul, ang mga Macedonian church, doon nasa severe trial sila, meron silang overflowing joy. Isang kagalakan na hindi po kayang ipaliwanag. At yung kagalakang ito, ang sabi po dyan, at saka po yung extreme poverty po nila, nagbunga ng rich generosity. Now, yung severe trial po nila, meron pong overflowing joy, and in the midst of extreme poverty, nagbunga po ng pagbibigay ng masagana sa Diyos. Ng rich generosity. Now, nakakita na ho ba kayo ng extreme poverty? Sa continent of Africa po, bagamat may mga mayaman po sa ibang bansa ng Africa, pero marami po sa Africa ay nasa extreme poverty. Ang kinakain po nila, putik, lupa. Tingnan niyo po yan. Hindi po yan mga pancake. Putik ho yan. They are in extreme poverty. Ang lifespan po ng mga tao dyan is nasa 50 lang. Agad na po silang, at masaya na po sila pag umabot ng 60. Karamihan sa kanila 20s, 30s, namamatay na po sila. Bakit? Ikaw ba naman kumain ng lupa? Nasa extreme poverty po sila. Potang kay, pingalwaki katamo, kami kapagkapeyan na kang kapahali buntok. O kaya, yung ulam, metong niya yung ulam. O di nanda nakang gabon. Lewe mo, kung makarano ka magpasalamat kang Ginoo. Tayo po ngayon, no, ang mga unang tao po ay nasa 2 beses lang po sila kumakain. Pero ikatamo po yun dengan liwa, naman ay gana-gana. Kristyano, laklak lang, laklak. Na ano man nga isipan da, mga la, pag-grab la, pa-food panda la. Punta kayo magreklamo la pa. Ay makanya mo. Ito po, nasa extreme poverty po sila. Kahit nasa extreme poverty po ang Macedonian Church, para itong mga taga, thank you sa picture, para itong taga mga Africa, ito yung nagbunga ng rich generosity. Then tuloy po natin, verse 3. For I testify, ako mismo, sabi ni Paul, alam ko ito, that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Nagbigay sila sa ministry ni Paul, sa gawain ng Diyos, no, beyond their ability. Higit sa kakayanan po nila. This is beyond our, paano po nila, ng utang sila, I don't know. Pero I'm sure hindi po exaggeration ito. Walang exaggeration sa Bible. Kung sa Bible meron po exaggeration, ibig sabihin po, hindi faithful ang word. Pero walang exaggeration po diyan dahil tapat ang word ng Lord. Walang kasinungalingan. So, now, beyond their ability, ito po maganda, entirely on their own. It is a personal, strong decision from the heart. Entirely on their own. Hindi po ito, sinabi ni Apostle Paul na, wag na, kasi nasa extreme poverty kayo. Tinanggap po ni Apostle Paul to. Katako na pera, niya. Yung hindi po nakakaunawa ng God's principle of giving, sasabihin po yon.
Pero hindi po. Sila po mismo nakiusap. They urgently pleaded with us. Nagmamadali po at nakiusap kina Paul na kunin na, sabi niya, for the privilege. Sabi niyo po, privilege. Privilege of sharing in this service to the Lord's people. Ang sacrificial giving or any form of giving is not a burden, it is a privilege. That means it is for our advantage, it is for our pleasure, it is for our honor. It is an honor to give to the Lord. Because not everybody are able to give to God. Not because wala po silang pwedeng ibigay, but they do not have the ability, they do not have the love for God para po sila ay magbigay. Maraming nagbibigay po dito, ang tanong, anong ability ang nagtutulak sa kanila? Dapat po ang motivation po natin, it is love. Amen. Pag-ibig ho dapat. So sila po mismo, bakit po? Marahil, ito nagbabasa po ng Bible, ang Bible po nila ng Old Testament lang, nabasa po nila kung paano yung widow sa Zarephath ay inoffer kay Elijah, Prophet Elijah, yung natitira po niyang sandakot na na harina at saka oil, pinaggawa po ng tinapay para kumain po ang lingkod ng Diyos. And all the days and all the years of the widow's life and his son, hindi po sila nagkulang na nangamatay po yung kapitbahay nila because of extreme poverty, extreme famine during that time. Pero dahil nagtiwala yung babaeng yun, hindi po siya nagkulang. Ito po ang sinasabi ng Macedonian Church, kunin nyo na. Bakit? Alam po ng Macedonian Church, for them to be set free from poverty, they need to give to the ministry of God. Are you in poverty right now? Nasa baon ka ba sa utang? Ang susi po ng Diyos yan, ang prinsipyo po ng Lord po dyan is give. Iba po ang way po ng Lord. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. For as high as the heavens are above the earth, so are my ways and my thoughts are far from you, sabi po ng Panginoon. Iba po ang paraan po ng Lord. Iba po, marami po. Para pong ang hirap po kung minsan. Pero with the grace, sabi nga po ni Paul, yung grace na tinanggap ng Macedonian Church, ito'y nagbunga ng overflowing joy. Kahit nasa extreme poverty sila, in the very severe trial po sila, ito po'y nagbunga ng rich generosity. Why? Because of the grace of God. Kung nasa grace ka ng Lord, hindi issue ang pagbibigay. Hindi issue ang pera. Amen. So it's a privilege. And then verse 5, ang sabi po dito, and they exceeded our expectations. Yung ina-expect namin, sobra-sobra pa ang binigay nila. Grabe po ang Macedonian churches. Sabi diyan, they gave themselves. Ito po ang susi, bakit? They gave themselves first of all to the Lord. Alam niyo po, sino na po dito nagsuko ng inyong buhay kay Lord? Kapag tunay kang nagsuko ng buhay kay Lord, kahit ano, ibibigay mo kay Lord. Tiritaking amen. Pangabagya, I hope maborn again kayo. Sabi diyan, ang susi talaga, kaya sinabi po ni Paul ito, they gave themselves first of all to the Lord. This is the grace of God. Ibinigay nila, sinuko nila ang buhay po nila. Marami po sa atin, sinuko na natin ang buhay natin, pero hindi todo. Pag pinag-uusapan ng pera, pera na sabihin, nung matay nakapot, nanamore pera mo. Alam niyo po, meron pong alam niyo po ito, sacrificial giving. Ang tithing, hindi po siya sacrificial giving. Hindi po sacrificial giving ang tithing. Ang tithing, we give Him back what is due to Him. Binabalik lang po natin yung rini-require po ng Lord. Ang sacrificial giving, mas masakit po ito. Amen. I hope na kukuha niyo po ito. The key for you to be set free from poverty is to give. Lalo na po sa gawain po ng Lord. Amen. Noon po, kinuha na po ng Lord ng pandemic. Ito pong milyonarya po siya. At ilang taon po, lagi niya akong binubugbog sa tithes na sabi niya, Pastor, kanya, wala na sa, wala na sa New Testament ang tithing, ganyan. Sinasabi ko po sa kanya. Alam po natin na hindi po totoo kasi sa Malakay 3:10, di ba, na we should give our tithes. Pero dun sa verse 6, I am the Lord who do not change.
So hindi nagbabago ang Lord. Dun sa, anong topic niya ho doon? Dito sa Malakay 3:6 sabi niya, I, the Lord, do not change. Pagdating sa verse 10, ibalik nyo ang tithes. Ibig sabihin po yan, nagbago na ba ang Lord sa New Testament ang wala ng tithing? Nasa Matthew 23:23. Kinoment po ng Lord ang mga Pariseo na sila yung nagtitithes. Pero ang problema sa kanila, balasubas pa rin ang ugali nila. Kaya po, basahin nyo lang po yan, no? Mga hipokrito kayo, ang sabi po. So nasa ano po, sabi ko po, nasa Bible po, kahit in-explain ko na. Kasi sabi niya, si Soriano, kilala yung Soriano? Alway Maricen. Nakitang may itong Soriano. Si Soriano po kasi hindi niya, sabi ko, no, alam niyo po, kung doon kayo masaya, lumipat na lang po kayo. Ako. Kaya sa paguluhin niyo yung mga member dito, kako. No, masaya po silang nagbibigay, masaya po kaming nagbibigay, kako. Lumipat na lang po. Lagi po ganoon, halos taon-taon. Noong mga huling taon na po, no, siguro 3 taon na ito, alam po ni Pastor Francis to, siya po yung witness ko. Ayaw po niyang, naman mamo ko, hanggang palakon ko na minsan po sabi niya, binugbog na naman niya po ako. May sora ako. Bali po yung pastor, mas sora lang. Sabi ko mo kanyan, balo niyo po ako. Pilana ko po yan eh. During that time, mag-18 na po siya. Mag-18 ako po pala ako. Palagay pilang ko pang aldo ako kaya. Depende rin siya ako na. Pilan pang aldo na ikay, alam niyo po, tapos papag-pray ka, pastor, pag-pray mo ako, ating kong pautang ka $20,000, ating kong pautang ka 5 million pesos. Ela pa rin mamay pilanang kay. Yan po yung bunga ni kay, tabalo kaya kayo ha. Yan ipilana kayong pong aldo. Palagay yun, ay enjoy pa rin kayo. The following week, big tithes na po dollars pa. At meron pa po siyang milagro. Sabi niya, pastor, mamayad no retang malambat ng mamayad. The key to poverty is to give, to obey God. Amen. Sabi diyan, bakit? Kasi binigay mo na ang buhay mo kay Lord. First of all to the Lord. Ito po yung pangalawa. Pote tanggapin eh. And then by the will of God also to us. Sa aming mga pastor niya, sabi po. Ibig sabihin po yan, nagpapasakop po sa pastor. Di takbo ng amen, nagalawa. Siguro pin, pastor. Hindi ko po sinasabi to dahil pastor po ako. Sinasabi ko to kasi makasulat siya. Alam ka naman laktawan ka. Makasulat siya po. Alam niyo po, kapag nagtatanim tayo, ang good soil ay sa gawain po ng Lord. Sa tao po, ang good soil, yung po mga lingkod ng Lord. Hindi ko po sinasabi to dahil nangangailangan po ako. It is for some of you to be set free from poverty. Kung hanggang ngayon, baon ka pa rin sa utang. Unahin mo ang Lord. Seek ye first the kingdom of God. Amen. Sabi ng amen, pastor. Next page na, pastor. Yari na ba yung kaya ko? Sa 2 Corinthians, tuloy po natin, 9, 6, 7. Remember this, sabi po ni Paul, remember po ito, no? Last Friday, tinuro po sa amin ni Daddy Bishop po ang mga principles of giving sa 2 Corinthians chapter 8 and 2 Corinthians chapter 9 because 2 Corinthians 8 and 9, ang issue po talaga dito is about finances. Pera po. Hindi po spiritual na basta spiritual lang, but spiritually, paano ka magbigay? Chapter 8 and chapter 9 ng 2 Corinthians. Now, in the Bible, ang pinakamaraming verses po is about love. Kaya nga po, ang summary po ng lahat ng salita ng Diyos o yung law of God is love. Ang sabi po ni Paul. Now, ang pangalawa, magugulat po kayo anong pinakamaraming verses pumapangalawa sa love. It is about handling finances, handling wealth. Because alam po ng Lord, yung love mo sa Kanya pwedeng maagaw ng love for money. Because the love of money is the root of all evil. Yung dinaya mo ang Lord, sabi niya, ninakawan mo ako sa mga tithes and offering. No? Kuminsan po, no? Ang dali po kuminsan na magbigay nung wala pa. Pero pag nandyan na, Lord po tangatino. Alam niyo po, kung alimbawa sa inyo po, meron pong binless ang Lord na binless kayo ng Lord ng 1 million. Ano po yung dapat yung ibalik kay Lord? Magkano po? Galing daking math. Kung 10 million, 1 million, magkano po yung natitira sa inyo? Pero potang lalo yung 1 million, bala mo kain eh. Pero ninong may miyagit ng 10 million. Tana mo daking million, kaya namong 1,000. O kaya sweldo yung.
Pigpagalang kayo ni pastor. May mga ganyan pong ano. Ingkutang, no karimbat ing sikanan mo. Saan galing ang iyong kalakasan? Maraming may cancer, maraming nagkikimo, maraming nagdadialysis, maraming hindi na makatayo, hindi na makapagtrabaho. Pero ilan sa mga kahit na Kristiyano sasabihin nila, pigpagalan ko ini. Kinukuha nila yung glory. Kanina po inawit natin, to God be the glory. Kung bakit ka nakakatayo, kung bakit ako nakakatayo, tayo pong lahat, it is because of the grace of God. Kung bakit ka nakakapagpagal, nakakapagtrabaho, it is because of the grace of God. Kung bakit ka pinagpapala, it is because of the grace of God. Wala nang iba. Only by the grace of God. That's why we are able to give back to Him. Amen. So, sabi po dito, kapag ikaw ay nagtanim, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Remember, chapter 8 and chapter 9 about giving. Sinisingil po ni Paul ang Corinthian church dito, no ka rin, no retang pledges you. Sabi ng Paul. Retang pangako you last year, no ka rin nila yan. May ngako kayo, no ka rin nila. Sabi, tandaan nyo, sabi po ni Paul dito, kung nagtanim kayo ng konti-konti lang ang babalik sa inyo. Pero kung gusto nyo na marami, dapat ang tanim nyo, sabi ni Paul. Ngayon, sabi po ni Paul dyan, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So remember, no, ito pong verse 7, ginagamit po ano yan, out of context. O yan, pastor, ang nakalagay lang dyan, kung ano yung nasa puso mo. Alam niyo po yung mga ganyang tao, yung nasa puso mo, na gininterpret dyan, buri na muni yan, itampi ka malating papel, 20. Praise the Lord, pawala na po yung 20. Sabi, may stress te kanyan. Pero 50 haning tutuki, may gityakin doble yan. Nung pwede mo nga 10 peso sa papel, yapang ikain niya. Manto niya papin, karetang Randy Santiago dati. Si pala na yan. Now, deta pong makayan. Actually po yung nagsabi, yan pastor, from the heart mo. Yan kaya. Kapag ganyan ang katwiran mo, intutunan niyan, kabisang mamya. Nakakaswelo po ayari na paling offering, uling make CR ka. Mas buri mong mag-offer. Ang sinasabi ni Paul dito, mamili kayo, marami o kaunti. Mag-decide kayo from your heart. Huwag niyong sisihin ang Diyos kung konti lang kasi konti lang ang tinanim niyo. Ito sinasabi ni Paul kasi magkasunod po yan. Wala naman talagang verse ang mga Bible noon po. Sabi ni Paul, magtanim ka ng konti lang. Pero kung ang babalik sa'yo, kung maraming babalik sa'yo, mag-decide ka, marami o kaunti. From your heart, ang sabi ni Paul. Dapat masaya ka na ibigay mo. Ano man ang decide mo. Amen. It is a personal decision. Now, ito pong, ano po yan, hindi po yan tithes. Yan po ay pagsuporta sa gawain ni Paul sa ministry ng Diyos. Hindi po yan na mag-decide ka ng kaunting tithes lang. Pwede ba? Wala. Ano ba yung kaunting tithes? Meron ba kaunting tithes? Fix po yun eh. Actually po, itaas nyo pa eh. Yung pang tithes, pang grade 1 lang po yan eh. Sabi nga po sa mga pastor, kung hanggang ngayon, no, sa pastoral staff, kung hanggang ngayon sa inyo, 10% pa rin kayo, grade 1 ko pa mo rin. Kasi dapat po, mababasa nyo po yan sa 2 Corinthians 8 and 9, we need to excel in the grace of giving. Do not, kung ikaw ipinagpapala ng Lord, do not set your standard of living na mas mataas pa. Na dati, 3-in-1 coffee ko mo, yeli burin pa na yung Aldoldo, Starbucks. Uling mitas ka sweldo, mitas ka panakitan. Huwag po natin gawin po yun kasi po yun ay makamundo. Yung bang mga kabataan po natin, sinabihan ko po nung minsan, sabi ko, pag alas 9 na, dapat nasa bahay na kayo. Amen? Kayong mga magulang buriwita o buriyo, alas 11 sila naman po alas 12. Halipo, pinyar mo ko kasi kapag alas 9 na wala kayong ginagawa, nasa Starbucks pa kayo, kung saan kayo nakatambay, tambay pa rin kayo. Kasi ang tambay, ibig sabihin niya, tumatambay ka na walang purpose, walang objective. Ali, magkape kami, pastor. Huwag magkape kayong, social kayong tambay. Ako. Social kayong tambay. Amen po ba? Now, dito pupunta na po tayo sa 8:15 na pala. Worshiping God in sacrificial giving is number 2, offering the best of what you have. Bakit offering the best of what you have? Hindi po hinihiling ng Diyos yung wala mo. Yung binigay po ng Lord, yun lang po ang hinihiling po ng Lord. Remember po yung babaeng widow in the New Testament, sabi po ni Lord Jesus, tingnan natin yung nag-o-offering. Yung mga mayayaman kanya, they gave dahil marami silang surplus, marami silang sobra. Pero yung babaeng widow, tingnan nyo,
Siya yung pinakamaraming binigay. Ang binigay lang po noon, 2 kusing. 2 mamera. Balo yung paboring mamera? Oreta pong mikidad na kaya mo, balo tala po rin. Ako po, disang ko pa rin mamera. No? Anya pong 80s po ata ito na inauso rin mamera, sasali ko, ito tatanggapan, bala ko. Nakaya problema nini, kauli ko. Ay, anak, anang mako, dani kaya yan. Bakit ma? Pera pa rin, wawaring alan, ineuso. Migaga nakakapunta po, bukas in beijing ko po pa yung Jess, niya rin uso. Na ako makasaligaritang kending maluto na, makapag-lipstick ka makanyan. Anyway po, bakla yata yung pastora, rin nga luwa. Anyway po, no, ang hinihiling po ng Lord, yung meron mo. Sabi ng Lord, sino yung pinakamaraming nagbigay? Yung babaeng balo. Hindi po inawat ng Lord, nakamami ka, kalulu ka. Alam po ng babaeng balo po yun, nung nagbigay po siya ng 2 kusing, yun po ang susi para mawala siya sa kahirapan. Most probably, nabasa po niya yung widow sa Zarephath, yung buhay po ni Elijah. Sabi niya, gusto ko nang makawala sa poverty. Kaya po tinatanggap po ng Lord. I remember po, no, dito po sa Mabalacat, kagabi po na yung kwento ko po ito, alam po din na pastor is po ito. Meron po isang nangangalakal. Alam niyo po yung nangangalakal? Yung pong nagkano po ng basura, kumuha ng plastic or whatever na pwede po nilang yun po yung nangangalakal. Naalala ko po yung si Cher, nung I think 3 years old siya. Sabi niya sa akin, Daddy, habang pauwi po kami nagdadrive, ano ba yung nangangalakal kanya? Anak, yung nangangalakal, ito yung mga taong naghahanap ng pera sa basura. Ay, may pera sa basura, Daddy, kanya. Oo, kako. Ay, mangalakal na lang tayo, kanya. Maniwala po ko sa hindi. Ang naging pangarap niya noong una, maging mangalakal, kanya. Hindi niya naintindihan eh. Pero ito pong nangangalakal na ito, inabot po niya minsang gabi, minsang araw, ang po niya advance, yung kanyang tithes and offerings sa pastor nila. Dahil alam ng pastor nila na mahirap siya, sabi niya, ay wag na. Tapos na-offend po yung nangangalakal, sabi niya, Pastor, ayaw mo ba akong mabless kanya? Para pong sinampal yung pastor. Kasi pinipilis po ng pastor para mawala kayo sa kahirapan, magbigay kayo. Dapat po tanggapin nyo yan para mabless ako. And true enough, na-bless po yung nangangalakal pong yun. Kaya ito po yung sabi ng Lord, yung nagbigay ng hindi ko po sinasabi, no, kung hindi nyo kaya ang 20, ang kaya nyo lang barya, kung yun lang talaga ang blessing nyo, yun po ang bigay nyo kay Lord. Pero itong balasubas kaya manakita kayo 100,000, manakita ko 1,000,000, pero iwag yung ibiya, baloy po na yan, impyerno kayo. Palagay yung buladasan kayo. Wala pong papasok sa langit na merong love of money. Because the love of money is the root of all evil. Lahat ng kasamaan nandun sa pag-ibig sa pera. Andiyan mimwa ko pa kanako. Bandang tauli pa salamat ko pa, uling miras ko banwa. Patse po kaluguran niya yung pera. Nang kaya mas kaluguran niya yung pera kaysa aking asawa yun eh. Dakal ko sa likod eh. May lila rin asawa babae. Sige, pastor, tirahan mo pa, pastor. Paraspakan mo pastor. Now, dito po sa chapter 22, 7 to 8, no? Alam po ni Abraham na ang Lord ang magpo-provide ng tuloy po natin ang kwento. Sabi diyan, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and wood are here. At yun na yung panangab, nandito paggatong ama ka niya. Pero sabi ni Isaac, where is the lamb for the burnt offering? Nasaan yung tupa para sa ating offering sa Diyos? Tingnan niyo po itong verse 8. Sabi po ni Abraham, hindi niya sinabing, ika. Hindi mo yan. Balo mo, ika yan. Sigurado ng Isaac, mamurit ni tatang ko. Uling matuhan. Hindi po sabi po ni Abraham, God Himself will provide the lamb for the burnt offering. Dito po lumitaw po yung Jehovah Jireh na salita in Hebrew. God will provide. No, God will provide. Ganito po katindi ang deklarasyon po ni Abraham. Sabi niya, God will provide my son. And the two of them went on together. Alam niyo po, ang lahat po ng ino-offer natin galing lang sa Diyos. Amen. Tingnan, labas muna po tayo ng Genesis. Napunta po tayo in 2 Samuel 24:24. Ito po yung kwento na minsan nagpa-census si David sa kanyang mga sundalo, pero isang kasalanan sa Diyos. Ang sabi po ng isang propeta, I think si Prophet Gad G.A.D., kung di po ako nagkakamali. No? But anyway, isang propeta po lumapit sa kanya. Sabi niya, mamili ka 3 taon na hinahabol ka ng mga kaaway mo, or 3 days of famine, or isang one time na
Na one-time na parusa. Binili po yung one-time parusa. Yung pong angel ng Lord, tumayo po doon sa threshing floor ni Arauna. Sa pag, ano po niya, yung pong espada niya, sa isang ganun po niya, 70,000 ang namatay. Daig pa ho niya yung laser sword ni Voltes 5. 70,000. Pinahinto lang po ng Lord. And then para mahinto yung plague na ito, ang sabi po ng propeta sa kanya, sabi po ng Lord kay David na mag-offer po siya dun sa kung saan tumayo ang anghel na yung angel of death na pinatay po yung 70,000. Dito po sa 24, sabi diyan, but the king replied to Arauna. Sabi po pala ni Arauna diyan, my Lord, my King, but nandito ka, mag-o-offer ako, bibilin ko yung threshing floor to offer to the Lord my God. Ay sige po, sa inyo na yan, at pwede po kayong mamili sa aking mga tupa na mag-offer. Ang sabi po ni David dito, sabi niya kay Arauna, no, I insist on paying for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Hindi ako mag-o-offer sa aking Panginoon na hindi galing sa akin. Now, I remember po nung bata po ako, manalbiya po yung ima ko niyan. Hey ma, love you ma. Nasa San Diego po, no? Alam po ng mama ko ito, pag mag-church na po kami, hingi ako ng pang-merienda, tapos hingi din ako ng pang-offering. Which mali pala. Yung mga estudyante dito, di ba estudyante Ken eh? Atin? Meron pong student dito? Baka, student principal meron, no? Kaya yung mga estudyante, huwag kayong hihingi ng pang-offering. Kumuha kayo ng yung tithes and offerings sa inyong baon. Kala tinanamupos naman, kaya ko pa, ito na ka mo milk tea mo, papaytang pa burger mo. Kanita yung panahon saging mo, ang papaytang buko na kung minsan nalakang peso, 50 mo makanya niya, nilublob de pakit ang timba na after, oy ka naman to, lalo naman ni Meto, oy ka na naman to, lalo nang makanyan. Ale, nung kinabiya ko pong atsuya pa itang banana cue keng side ng Holy Angel, makanyang ka rin. Potang may ngang kampris, balo po ang kaya, pakayari mo yung sapatos mo kulay palang orange. Ngayon, social na po na yung burger ang kaya. Pero alam niyo po, talking about sa pagkain yan, ang dami pong mga bata po ngayon, mga teenagers, nagda-dialysis dahil sa kinakain nila. Mas healthy pa pala itang metong apitageta, gaming kain buko kanita, na uwi ka naman tola ng luglugan niya mo, uwi ka magkano peso sa 50 mo po. Alang may dialysis kanita, kaya kami karing panahon na ito. Yan yung marakal mag-dialysis, uling ka rin kakananta mo. Basura la rin kakananta mo po. Pero kayo mahilig ko pa mamang keng kilwal. Puro magic po yung kakanin nyo ko rin. Magic sarap. Alam niyo po, number 1 killer po ng kidney, magic sarap. Magdemanda niya kanya kako ito. Totoo naman po yun eh. Namburi po itang siligang, magic sarap o itang kamyas sa natural. Makakaranop na eh. Para utapang siguro may galmusal ken eh. Niya pala like yung budi pastor. Now, I will not sacrifice to the Lord my God. Kayo mga estudyante, no, dapat matuto kayo kung ano yung binigay. Hindi naman hinihiling ng Lord yung wala mo, yung meron mo. Lord, saka na lang ako magtatize kapag meron na ako. Mayroon ka ba parumingo? Nung mayroon ka parumingo, may bless ka. Lawin mo na isipin mo, nung parumingo nang imama nga niyan, lupaping kaalmusal na pa eh. Hindi tayo pinapabaya. Kapag kumain ka, ibig sabihin, binless ka rin, Lord. Dapat lang na meron kang i-offer kay Lord. Amen. So giving to God should not be a burden. Nasabi ko na po kanina ito, no? Or an obligation. Sabi po dyan, but giving to God is a privilege. It is an opportunity for us to be blessed. Sa 1 Chronicles 29:14, nasabi po ni David po dito, tsaka verse 16, but who am I, and who are my people that we should be able, sabi niyo po able. Hindi po niya sinabi dyan that we should give, 10 minutes na lang po ang binigay sa akin, that we should be able to give as generously as this. Sino kami para meron kaming kakayahan? Dahil sabi ko kanina sa inyo, hindi lahat ng tao may kakayahan. Kaya po hindi sila makapagbigay, kahit meron silang pera, wala silang kakayahan. Kaya dahil wala silang pagmamahal sa Diyos. Bakit kami merong kakayahan na magbigay? Ang sabi na very generous. Everything comes from you. Lahat galing sa iyo, sabi po ni David. And we have given you only what comes from your hand. And then verse 16, ang sabi po niya, Lord our God, all this abundance, ang binigay po nila, yung kakayahan po nilang pagbigay para ipatayo po yung temple is sobra-sobra.
All this abundance, sabi po ni David, that we have provided for building you a temple for your holy name comes from your hand and all of it belongs to you. Lahat galing po sa Diyos. Baka sabihin po ng ilan, Pastor, Old Testament yan. Sa New Testament, sa 1 Corinthians 4:7, ang sabi po dyan, no? Shortcut ko lang po, what do you have that God hasn't given you? What do we have that you have not given? And what, dahil tutukin na kata. Balo yun eh. Ano yung meron natin na hindi galing sa Diyos? Lahat sa atin, pati yung buhay po natin, galing sa Diyos. Always remember, all that we are and all that we have is from God. Tandaan niyo po yan. Anuman, kung sino ka man, kung ano ka man ngayon, sino ka man ngayon, at anuman ang mga tinatangkilik mo ngayon, anuman ang mga possession mo ngayon, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Amen. Number 3. Dahil 30 minutes na ako umupo ay 10 minutes pala. Sorry. Worshiping God in sacrificial giving is a step of faith to God's promises. Kapag ikaw ay nagsasacrifice, nagbibigay sa Lord, it is a step of faith para matanggap mo ang pangako. May mga pangako po ang Diyos, especially financially, na hindi po yan automatic. Kailangan sundin mo yung mga principle, God's principle in the Bible. Now si Abraham po, he remained strong. Talaga pong yung faith po niya hindi nag-waver. Talagang he was about to kill Isaac. Tuloy po natin ang kwento sa verse 9. Sabi po dyan, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Now, tinali po niya si Isaac. Ilang taon na po si Isaac dito? Most probably more than 30 years old. Kayang-kaya niyang itulak ang kanyang ama. Ay, mamurit ni tata ko, ako tatali na. Yako yata yung offer na. Hindi po. Isaac here was a typology of Jesus. Para po siyang si Jesus na hindi po siya hindi siya kumontra sa kamatayan. Talaga pong buong-buo ang loob po niya na siya po ay ihandog. Ganyan po si Isaac po dito, katulad po siya ni Jesus. And then sabi diyan, then he reached out his hand and took the knife, si Abraham po, to lay his hand. Hindi po niya ganoon, Lord, no ka rin kayo makubahawat. Hindi po talagang, ang sabi po dyan, nasa act po na siyang sasaksakin na po niya ang kanyang anak. Hindi pa rin kumontra si Isaac. And then, next verse 11, sabi po dyan, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. No, the angel of the Lord called out to him from heaven. Sa mga napapanood natin sa pelikula, yakit ang batu, mali po yun, from heaven. Sabi po dyan, here I am, he replied, do not lay hand on the boy. Huwag mo nang patayin ang bata. Sabi po dito, do not do anything to him. Now I know that you fear God. Ang angel of the Lord po dito, pag nakabasa po kayong the angel of the Lord in the Old Testament, yan po ang Diyos. It is one of the names of Yahweh. One of the names of God in the Old Testament. Hindi po siya an angel of the Lord. Hindi po siya but an angel. Sabi po dyan, but the angel of the Lord. Title po yan. Actually, dapat capitalize po lahat po yan. The angel of the Lord. No? Kaya bakit po natin masabing ang Lord po yan? Kasi sabi diyan, now I know. Hindi po sinabi diyan ng the angel of the Lord, now God knows. Sabi po diyan, now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Now baka tatanong nyo, ano ibig sabihin ng now I know diyan? Hindi ba alam ng Diyos? Alam po ng Lord. Ang ibig sabihin ng Lord diyan sa now I know, now ngayon pinatunayan mo kung gaano katotoo ang pananampalataya mo na mas mahal mo ko kesa sa anak mo. Nasa James chapter 2 po yan. Yung faith and action po ni Abraham, sabi po dyan, you see that his faith and his actions were working together and his faith was made complete by what he did. Yun po ang sinabi ng Lord, now I know. Now, yung pananampalataya mo, kompleto siya. Matured siya. Genuine siya, totoo siya. Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. Balik po tayo doon sa sa verse 15 po tayo. Tuloy po natin verse 15 ng Genesis. Sabi niya, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this, ang sabi po ng Diyos, you have not withheld your son, your only son, verse 17, I will surely bless you.
No, and make your descendants as numerous as the stars in the sky. Inulit na naman po niya ang pangako niya, the sun on the seashore. Sabi po diyan, your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Paano po, automatic ho ba yung pangako kay Abraham? Alam po natin ang kwento po niya. Ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac nga po ngayon, naging bansang Israel. Tinupad po ng Diyos ang kanyang pangako. Why? Sabi po ng Lord, I will surely bless you. Why? Because you have obeyed me. Obey God para po matanggap po natin. It's a step of faith to God's promises. Amen. Sa Hebrews 6:15, Hebrews 11:17, 19, kung tatanungin po natin, ano ang nagtulak kay Abraham kung bakit niya talaga i-offer papatayin ng kanyang anak? Noon pong bata po ako, tinatanong ko yun. Ang sagot nakita ko po dito sa Hebrews 11. No, dito po sabi diyan, it was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready. Talaga pong ready na siyang i-sacrifice po ang kanyang anak na si Isaac. Even though, sabi po dito, even though God told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Talaga pong papatayin niya ang kanyang anak, ready na po siya, kahit alam niya na yung pangako ng Diyos na dadami po ang lahi niya magmumula kay Isaac. Ano po ang nagtulak sa kanya? Verse 19. Abraham reasoned, ito po, ang tindi po ni Abraham. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. Kahit patayin niya, sunugin niya, alam niya. Alam niyo po, walang Bible si Abraham po noon. Ang tanging salita po niya, yung pong binigay lang ng salita ng Diyos. Tayo po, 66 books of the Bible. And yet, kung minsan, pawardi-wardi pa rin po ang ating pananampalataya. Si Abraham, sabi po ng Romans chapter 4, he was fully persuaded, fully convinced that God is able to do what He has promised. Kaya ng Diyos. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya wala pang nakitang nag-resurrect dito si Abraham. Pero alam niya, dahil alam niya ang Diyos na kausap niya, siyang lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa lahat ng nilalang, alam niya, yung kahit patayin niya ang kanyang anak, ibabalik ng Diyos na buhay. Kaya sabi niya, we will come back to you later. Sabi po niya sa kanyang mga servants. And in a sense, sabi po dito, Abraham did receive his son back from the dead. Kasi sabi ni Abraham sa anak niya, God will provide. At nung pong hindi na niya pinatay ang kanyang anak, nag-provide po ang Lord ng offering. Di ho ba? Alam po natin ang kwento. Nag-provide po siya, hindi lamb, ram. Ibig sabihin po, malaking tupa na lalaki. Kasi po, malaki na si Isaac. Isang malaking tupa na sa taas ng bundok. Kaya nga po, alam niyo po, parang imposible po yung pangangailangan niyo. God will provide, sabihin niyo po. Dahil po ito sa deklarasyon ni Abraham, babalik kami. It was so powerful po yung deklarasyon niya. Alam niya, papatay niya si Isaac, pero sabi niya sa mga servant niya, babalik kaming dalawa. It was also so powerful yung declaration niya. Sabi niya, anak, God will provide. In a sense, talaga pong, hindi lang in a sense, actually, nag-provide talaga si Lord ng kanilang pang-offer. Because our declaration is very powerful. Ang sabi po ng Numbers 14:28, I will do the very thing I heard you say. Ayan po, sabi diyan, gagawin ko mismo ang anumang sinambit mo. Kung lagi mong sasabihin, ay makanya nimbiya, kasakit nimbiya, ay katasing gasolina, talagang magkasakit ka. Pero ang lagi mong sinasabi, I'm so blessed, kahit magtaas pa lahat ng bilihin, kahit magmamroblema pa ang buong mundo, hindi ako ma-stress dahil blessed ako kay Jesus. Amen! Dapat po, your declaration, your words are powerful. Especially if you spoke them out of faith. Because of faith, alam ko, God will provide. Alam ko, ang Diyos ang aking kagalingan. Alam ko, ang Diyos ang magpo-provide. Alam ko, ang Diyos ang aking protection. Siya ang lahat sa akin. It is very powerful. Let the redeemed of the Lord say so. In other words, yung liligtas ng Diyos, magsalita kayo, sabi. Ano man ang sabihin niyo, sabi po ng Lord, I will do the very thing I heard you say. Ano ba ang madalas mong sinasabi, kapatid? In Hebrews 6:15, sabi niya, and so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Malalim po ang ibig sabihin ng waiting patiently dito. Ang waiting patiently po dito, alwa po itang makamulala ka. Kapila niya kaya datang pag-pray ko. Paano po pinakita ni Abraham yung kanyang pananampalataya
By waiting patiently. Paano po yung waiting patiently? He obeyed God while waiting for the promise. Ang waiting po, while waiting upon the Lord, sundin po natin ang kalooban niya. Ang sabi po ng Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall walk. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. They that wait upon the Lord. Waiting upon the Lord is doing the will of the Lord while waiting for the promise to be fulfilled. Amen! Gawin lang po natin ang kalooban ng Lord. Patuloy po kayong sumamba, patuloy kayong mag-attend ng CU, patuloy po kayong manalangin, patuloy po kayong magbasa, mag-meditate ng Word of God. Amen? So after that, sabi po ng Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, maliwanag po ito, kailangan ka magpursige, magbata, magpatuloy, manatili sa Diyos. At pagkatapos mong magampanan ang kalooban ng Diyos, you will receive what He has promised. Maliwanag po yan, hindi automatic ang ibang promises. Ang marami sa mga promises ng Lord, meron tayong dapat gawin. Huwag kayong maniwala doon sa, hindi, wala ka nang dapat gawin kasi grace na lang ng Lord. No, the grace of God empowers you to do the will of God. That is the true grace of God. Amen! Sino pong naniniwala po dito na sa atin pong pagsamba sa Diyos, kahit po yung pagsamba na pagbibigay po ng pagsasakripisyo, alam po natin, patuloy tayong pagpapalain ng Lord. Amen? Magsabi po ng praise the Lord. So mag-review na po tayo, worshiping God in sacrificial giving. Number 1, it is a personal strong decision from the heart. Number 2, it is an offering the best of what you have. Number 3, it is a step of faith to God's promises. Last verses na lang po before we take the Holy Communion. Revelations 5:11-12. Then I looked again and I heard the voices of thousands and millions of angels around the throne of the living beings and elders. And they sang a mighty chorus, worthy is the Lamb, worthy is Jesus, who was slaughtered, who died, ang sabi po dito, to receive what? Power, riches, wisdom, strength, honor, glory, and blessing. Ito pong pitong ito, binigay po sa atin ng Lord. Dapat ibalik po natin yung power. Kung nasa posisyon ka man ngayon, na-promote ka ngayon, give back to God the glory. No, kung ikaw ay pinayaman ng Lord, the riches, ibalik mo sa Lord yung glory. Amen. Kung ikaw ay merong wisdom ngayon, kung bakit ka matalino ngayon, because of God, give Him back the glory. Kung ikaw ay malakas ngayon, pinagpapala ka pa rin ng Diyos ng kalakasan, ipaglingkod mo ang buhay mo para sa Diyos. Give Him back the glory. Kung ikaw ay merong honor ngayon, binigyan ka ng honor, pinarangalan ka, ibigay mo sa Diyos. Sa mga honor students, ibigay mo sa Diyos. Hindi dahil matalino ka, dahil mabiyaya ang Diyos sa iyo. No? And then sabi diyan, glory and blessing. Lahat po kailangan ibigay po natin ng Lord. Ang sabi diyan, He is worthy. Jesus is worthy of power, of riches, of wisdom, of strength, honor, glory, and blessing belong to Him. Amen! Kay Kristo lang ang lahat. So worship is our response to God for who He is and for all that He has done for us. And He has given us His very best. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos, binigay po niya ang best po niya. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, binigay po niya ang buhay niya. Let us reciprocate His love. No, ibalik po natin ang pag-ibig niya na binigay po niya sa atin by worshiping Him with our best offering. Amen. Alam niyo po, nung tayo po ay sino po yung nanligaw na dito? Yung mga lalaki pong may asawa na, no? Kapag meron kang nililigawan po yung misis mo, lahat gagawin mo, yung best ibibigay mo. Amen. Kung may mga single dito, meron kang boyfriend o girlfriend, nung yeni pa mo kuripot meke kayan, ay kawan yan meyan. Dumanop ka kanyan, magiging impyerno yung biye mo. Ang tunay na nagmamahal, ibinibigay mo yung best. Sumusunod ka dahil mahal mo. Amen. Alam niyo po, sabi nga kagabi, sa bahay po na, uso na po yung mga voice command ngayon. Yung gusto mong buksan yung ilaw, sasabihin mo lang, no? Na magbukas ng ilaw, magbubukas po yan. Voice command, audio command. Sa amin po, pinagpala kami ng Lord. Audio command na po sa bahay mo namin. Audio voice command na po. Audio command po. No, kapag, audio kapali, pakisigan mo na yung aircon. Audio, pakilipat mo na yung albenta. Audio, kaya taramdaman. Sikan mo na. Audio, ako naman kaya. Bakit po kami, diyan ako sabihan ko, Ojo, pakikaya mo na yan. Unahan kami Ojo, talakad ka pa kanyan. Bakit? Panda mo na yung sulo. Ojo command na po yan
Alam mo po, pag mahal mo ang isang tao, lahat po gagawin mo. Ngayon kung mahal mo ang Lord, lahat gagawin mo para kay Lord. Lahat ibibigay mo para kay Lord. Dahil ganito po natin ibinabalik yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo po lahat ay tumayo.